Kamusta mga ka-review? Welcome back ulit dito sa channel to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, eto, kitang-kita nyo na, i-review natin ng maikli itong mga bagong rifle na pellet gun na meron ako dito mga lods, at yung ibang rifle na in-upgrade ko rin. Yun. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa ating mga fellow reviews na nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo mga lods, at maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. Yun, simulan na natin. Yun! Isa-isahin muna natin tingnan yung mga items mga lods. Yan, mauna muna tayo dito sa bagong pellet gun handgun ko mga lods. Yun, Kimber 1911 to mga lods. Tapos meron siyang lock mechanism dito sa kanyang slide. Ayan, di mo maikakasa. Ayan, pwede na. Tapos gumagana din ang kanyang hammer, you know. So meron din siyang flashlight. Cool mga lods. Tapos bumubukas din to kapag ikakasa natin. Tanggalin muna natin yung magazine, you know. Sheesh, napakalakas mga lods. Lakas ng putok. Nice. Alright, dito tayo sa isang AK-47 na eto, Jackal version daw mga lods, kasi dito kinakasa. Yun, kanyang magazine. Yun. Tapos meron siyang lalagyan ng reserve BBs dito. Ayan. So pag ganito lang siyang kasahin, wala siyang charging handle dito sa gilid. Pag ganito lang talaga. Yun, kasi ng putok. Sheesh. Next naman is etong bagong AK mga lods. Di ko alam anong tawag na ito, pero mukhang AK-12 ata to. Di ako sure. Comment down below na lang mga lods. Meron siyang kasamang optics na may lens. Eto, tapos natatanggal yan mga lods. So pwede natin ito ikabit sa iba pang mga laruan. Yun, tapos yung kanyang charging handle nandito lang sa gilid. Galing. At yung kanyang magazine mga lods, hindi dito nilalagay yung mga BBs para mapunta sa kanyang pellet chamber. Yung dadaanan ng mga BBs para mag-load siya. Eto mga lods, dito lang nilalagay yung mga reserve BBs. Yan, yan. Tapos pang design lang siya. Yan. At yung kanyang pag-charge, pag-load talaga mga lods, nandito. You know. So gravity feed siya mga lods. Babagsak dito yung mga BBs. Ayan, napakarami So matagal-tagal ka talagang mag-reload nito mga lods. So dito lang kanyang kasahan. Tira muna natin. You know, lakas-lakas din. Tapos tatanggal tong kanyang suppressor. Sheesh. Test firing natin yan mamaya. At eto, forest gun na M4A1. Sheesh. Ang ganda ng camouflage niya mga lods. Kulay brown na may mga green patig at black at kulay black. Ayan, ilalagay natin siya kung gusto nyo mag sniper. Taas hindi natatanggal ang kanyang carry handle. So ito ang kanyang magazine. Ayan. At dalawa nga pala ang kanyang kasahan mga lods. It's either dito sa kanyang likuran, ayan, or eto, di Jackal din siya mga lods. Joke lang. So kung nasira to mga lods, kung masira to dito, at least meron ka pa dito. Ayan, pangkasa. At pang rat-rat din to mga lods, itong kasana to dito. Nice. Sheesh. Dito naman tayo sa AK-47 na drum mag. Ayan, sa mga hindi pa nakakita nito sa unang video, i-review na natin to mga lods. So daming bala na ilalagay nito mga lods dito sa kanyang reserve chamber. At yung mga classic na Feixiang M4 natin mga lods, ganda talaga ng Feixiang. So kabit natin yung scope netong bagong AK natin dito sa Feixiang mga lods. Yun, ganda. Ganda ng tingnan mga lods. Sheesh. Tapos may lens pa.
mas gumanda yung fascia mga lods. So kung meron kayo neto, meron na kayong kasamang optics na may lens, at kung meron kayong fascia, pwede nyo itong ikabit dito sa fascia. So mas gwapo pa yung fascia nyo mga lods. At ganun din dito mga lods, oh. May lalagay din ito sa isa pang fascia. Sheesh, mas pumugi, you know. At ito naman yung fascia M16 Vietnam style. Yun, mas gumanda din siya mga lods pag nilagyan natin ng optics na ganito. Sheesh, yun, oh. At meron din ako neto mga lods, yung kanyang laser scope na iwala ko na, nasira na din yun. So ganito na lang siya. At nasira din yung kanyang bipod. Maganda na din to mga lods kasi in-upgrade ko na ang kanyang inner barrel, hindi na gumagalaw, kaya straight na ang bawat tira nito, hindi na tagilid, at effective na din. Sheesh. At ito naman yung mahaba na version nun mga lods. So upgraded din ito. Yung kanyang inner barrel is brass metal na, at 6mm ang inner diameter nun. Tas ito, outer barrel to ng L96 na pinutol ko at nilagay ko dito, you know. At gagawa na lang siguro ako ng video mga lods kung paano palitan yung plastic na inner barrel ng pellet gun gamit yung brass metal na barrel, para maging accurate yung mga pellet gun natin mga lods. Kaya ito, ginawa ko siyang sniper, you know. Ayan, may crosshair pa yan mga lods. Sheesh. Alright mga lods, mauna muna tayo nitong Kimber 1911 pellet gun mga lods. At yung target natin nasa around 10 meters. Ayan. So tingnan natin kung effective ba. So effective ang kanyang accuracy mga lods. Yung mga agwat lang is maliit lang sa mula sa target natin. Alright, ito namang Digicool na AK-47 mga lods. Try natin ang kanyang accuracy. Nag-jump siya mga lods, at feeling ko problematic ang kanyang accuracy mga lods, dahil siguro sa kanyang pump action na itong charging handle niya dito pag ganito, kaya naapektuhan ang kanyang lipad ng mga BBs. Alright, itong patig naman na M4A1 mga lods, forest gun, try natin. So medyo accurate naman siya mga lods kapag hindi siya magdadalawa ng tira. Yun nga lang, minsan tigdadalawa yung kanyang tira mga lods, dadalawang BBs ang lalabas. Alright mga lods, ito namang drum magazine na AK-47. Tingnan natin.
Nako mga lods, mukhang may defect ata itong nakuha ko. May factory defect. At palaging tumatama yung mga bala dito sa gilid ng kanyang dulo ng outer barrel. Kaya tumatagilid yung lipad ng mga bala. Pero aayusin ko na lang to mga lods. At sa akin ko na lang to. Alright mga lods, Feishang carbine na merong optics with lens. So try natin. Mas naging accurate siya mga lods nung ginamit ko na tong optics. Mas nakokontrol ko ang pag-i-aim mga lods para madali na lang matamaan yung target natin na nasa kalayuan na 10 meters. Alright, eto naman mga lods, aim for A1 with quad rails. Gumanda-ganda din ang kanyang accuracy mga lods kasi nag-guide ko ng tama yung kanyang pag-i-aim gamit na itong lens. Alright mga lods, itong pinakamahaba na Feishang naman, ang Feishang M16. Try natin. Sheesh. Gumanda nga ang kanyang accuracy mga lods dahil pa rin dito sa paggamit ng optics. Kahit dummy scope lang to, nag-guide mo pa rin ng tama yung lipad o pag-aim ng bawat tira. Alright mga lods, ito namang rifle na in-upgrade ko. Comment down below nga pala mga lods kung ano ang pangalan nito sa totoong baril. Hindi ko kasi alam eh, kaya comment down na lang. Gaganito na lang talaga ang agwat mga lods mula sa target natin na mula sa target natin.
So gumanda talaga ang kanyang accuracy mga lods nung in-upgrade ko na to. Try natin yung mahaba na version na ito mga lods. Alright, ito namang ginawa kong sniper mga lods. Napakahangin na. Yun. So 10 meters pa lang yung layo mga lods, tas accurate na siya. Baka sa susunod na video mga lods, i-try natin within 20 meters ang layo. Tingnan natin kung kakayanin pa rin ba ng kanyang accuracy at sa ganitong scope lang. Yun. So napakaganda ng pag-upgrade ko na ito mga lods, kaya abang-abang na kayo mga lods, at ituturo ko sa inyo ang napaka-simple lang na pag-upgrade ng mga pellet gun sa kanilang inner barrel, kung paano i-convert into metal brass barrel. Yun. So yun mga lods, ang maikling video ng aking mga bagong pellet gun rifle at mga upgraded din. Yun. At sana meron kayong matutunan sa maikling video na to mga lods. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a like. At kung bago ka lang sa channel to, please subscribe para mabisuan ka pa sa susunod ng mga video dito sa Unboxing Simulator. Sheesh! Natagak yun. Nahulog yung scope mga lods.